Sa patuloy na pag-unlad ng teknolohiya, nagbago na rin ang paraan natin ng paggawa ng mga produkto. Mula sa tradisyonal na paggawa gamit ang makina at kamay, ay gumagamit na rin tayo ngayon ng kung tawagin advanced manufacturing, kung saan kabilang ang 3D printing at artificial intelligence. Upang masiguro na may kasanayan at kaalaman ng mga Pilipino sa umuusbong na teknolohiyang ito, inilunsad ng DOST Advanced Manufacturing Center ang National Additive Manufacturing Curriculum and Courses na naglalayong ihanda ang mga kabataang Pilipino sa mga kasanayang kinakailangan sa mundo ng advanced manufacturing. Ang nasabing curriculum ay idinisenyo upang palawakin ang kaalaman ng mga mag-aaral sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya gaya na lang ng 3D printing. Sa pagtutulungan ng University of the Philippines, National Institute for Science and Mathematics Education Development, Bataan Peninsula State University at DOST Advanced Manufacturing Center, nakabuo sila ng curriculum at courses na magtuturo sa mga kabataang nasa sekundarya at kolehiyo ng konsepto ng advanced manufacturing. Ayon kay Director Cheryl ng UP Diliman, malaking tulong umano ang bagong curriculum na ipinatupad pa noong 2022 para sa kanilang mga high school students. Nakita namin na posible siya na magamit ng mga high school students natin at particularly effective siya para ma-improve ang creativity, systems thinking, at saka pa yung understanding nila ng additive manufacturing concepts. Bukod sa UP Integrated School, ayon kay Director Cheryl, 20 paaralan na rin sa bansa ang nagsimula ng magturo ng additive manufacturing bilang bahagi ng kanilang basic curriculum. Meron po kaming mga naging partners through DOST AMCEN at saka po yung DOST provincial offices katulad ng sa Dumaguete City. So ang SDO Dumaguete City po ay meron silang 6 na schools nag-implement ng 3D printing curriculum sa high school. Ganun din po, naging partner din namin ang SDO Balanga City at meron pong siyam na school na magta-try out naman sa kanila. So ang hope natin ay ma-mainstream siya. So kumbaga parang hindi na siya kakaibang technology at lahat ay familiar dito at maiisip kung paano siya na masusolusyonan yung mga problema nila. Samantala, sa antas ng kolehiyo, bahagi na rin ng curriculum ng Bataan Peninsula State University ang additive manufacturing. Isang naging isang output namin ay ma-incorporate ang 3D printing subject sa industrial engineering curriculum, industrial engineering program namin dun sa curriculum niya. Around 6 years now, na ituturo namin siya sa aming mga, not only industrial engineering but other engineering programs as well. Yung mechanical engineering namin, may 2 subjects sila. Yung isa sa material science, nagpe-prepare sila ng mga samples for testing ng mga material properties. Computer-aided design and manufacturing din. Also, yung sa architecture program namin, ganun din. Tinuturuan sila gumawa ng mga scale models. Ayon kay Dr. John Ryan Dizon, mahalagang matutunan ito ng mga kabataan dahil malaking tulong ito upang mapabuti ang kanilang pagbuo ng mga prototype ng kanilang mga inobasyon at imbensyon. Sa isang panayam, sinabi ni Director Robert Dizon ng DOST MIRDC na mahalagang magkaroon ng konkretong curriculum at courses sa larangang ito, lalo't makikinabang umano ng malaki rito ang iba't ibang sektor gaya na lamang ng health sector. Hindi lang naman facility yan kasi andyan yung mga equipment, yung mga latest 3D printers natin, yung mga bagong technology in additive manufacturing. Pero sino bang gagamit niyan? These are just equipment Hindi naman na-under yan kung walang mag-ooperate niyan. Kaya kailangan natin ng human resource development. Kasi kailangan i-develop na natin yung mga, from kabataan to college, even working people natin, para i-lift yung economy natin. Kasi kung hindi, mapag-iiwanan tayo Kasi yan yung ginagawa sa ibang country. Ito yung mga kailangan nila to advance yung economy. Kailangan sumabay tayo, hindi pwedeng maiwan tayo. Ang paglulunsad ng curriculum ay ginanap kasabay ng pagbubukas ng Asian Conference on Advanced Manufacturing 2025 na inorganisa ng DOST Advanced Manufacturing Center.
Sa temang From Prototype to Progress, Advancing Innovation through Additive Manufacturing, tampok ang mga plenary sessions na nilahukan ng mga eksperto sa advanced manufacturing mula sa iba't ibang bansa. Ang mga plenary sessions na ito ay tumatalakay sa mga pag-aaral at benepisyo ng 3D printing katulad na lang sa usapin ng construction. Sa tulong ng inilunsad na curriculum, umaasa ang Department of Science and Technology na mas mapapalakas pa ang kakayahan ng mga Pilipino sa larangan ng makabagong teknolohiya at advanced manufacturing. At yan ang aking balitagham sa araw na ito. Ako po si Desa Maderal, delivering science for the people, 1DOST for you, solutions and opportunities for all.